Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabat-labat na tao with evidence. Naku po, kain-tain naman si BBM. Mahilig kumain ng mga tae si BBM. Ay, grabe naman. Ano ba yan, Kabibig? Dilawan. Kumakain ng dilawan. Bakit? BBM, panic mode na ba? Bibisitahin sila ni sila ni Robredo. Naku po, para kumbinsihin tatakbo laban kay VP Sara sa 2028? Ha? Kasi may date sila ni Robredo at BBM. Mag-usap daw sila tungkol sa mga flood control dyan sa Naga City. Flood control nga ba? Or paano i-control si VP Sara? Naku po, Lenny, remember, bakit hindi si BBM? Una, magnanakaw. Pero ngayon, hala ka, baka ano na, beso-beso na para lang maging presidente. Ang tanong, kawawa si Risa Hontiveros, parang na itsapwera ni Leni Robredo. Kasi most of the kakampings, parang gusto si Leni Robredo. Sabi ni Congressman Erese, so far, si Leni Robredo daw ang pinakamalakas na pwedeng kalaban ni VP Sara. Paano si Risa na confident talaga siya kayang sarili na may i-offer na something new, something better. Ano ba naman yun? Oy, something new, something better. Dahil baka ikaw something bitter. Di ba, kabibig? So ito, kabibig ha, ito yung pinag-uusapan ngayon na kung saan, nako, sabi ni Claire Castro kanina sa kayang press con na, ano daw, the President Marcos to meet former VP Robredo in Naga City for the first time. First time or second time, pero baka first time na official na ano daw sila, mag-uusap sila. Just in, Palace Police Officer Attorney Claire Castro confirms that President Ferdinand Marcos Jr. is set to meet Naga Mayor Leni Robredo on Saturday, February 21. Marcos will inspect anti-flood operations in a creek in Naga. Yun lang ang ibinigay na impormasyon. Kung ano pa ang pag-usapan nila, abangan natin. Oy! May teaser si Claire Castro. Abangan din daw natin kung ano pa ang kanilang pinag-uusapan. Nako, Madam Lemlen. Nako, never again to why not? Vote in nakakamping. Are you ready? Unipink is real. Kaya di manalo lalo si Lenny kasi paiba-iba ang panindigan. From never again to why not? May insertions na magaganap. Hayan, magsanipwersa na sila. Exciting na to. Yan, kabibig ha. Yan ang mga komento ng mga netizen na feeling nila ito na ang pinakahihintay ni Leni Robredo ng mga kakamping na mag-unite ang BBM loyalista at ang kakamping. Ang tanong, gusto ba yan ng dilawan? Kasi iba din ang huhugot ng mga dilawan. Well, tingnan natin, baka maano. Well, Kiko is nasa side na ni BBM. Si Lele de Lima nasa side na ni BBM, of course naman, di ba? Sino pa ba? Trillanes Baby nasa side na ni BBM. Si Lene lang ang kulang. So kung once si Risa parang BBM na rin pero hindi choose eh. Mahina si Risa eh. Kaya ano pang galaw ni Risa, kaya ano pang sabi ni Risa Hontiveros, mahina siya maging kalaban ni VP Sara. So, the next part is Leni Robredo. Pero I think mahina din ito eh. Mahina din ito, mga kabibig. Diba? So, ano pa bang sabi? Ito si Congressman Erisi, sabi niya. Dinig tayo, Congressman Erisi ha, kung ano ang kayang komento hinggil dito in ano, tika muna kabibig. Mag-head-to-head sa kanya. Given nga po yung taas ng meeting. Sa ngayon, wala pa po. Sinasabi ng mga kasama namin, organize kami, and hopefully before the end of the year, we can come up with our candidates. Pero sa akin, pananaw, dapat ang isa lang ang pwedeng maglaban si VP Sara. Walang iba yan, kundi si dating VP, Lenny. Kasi walang issue ng korupsyon yung VP Lenny. Kaya lang, magkakaroon ng dalawang school of thoughts dyan. Whether we will coalesce with the administration or we will fight alone. Para sa akin, we should fight alone. Bakit? Fight alone kayo. Sa politika, sa experience ko, hindi ibig sabihin ng 1 + 1 = 2. Dito, pagka
kami 1, tapos pag sumama kami sa administration, ang ibig sabihin nun, -1, kaya magiging 0 because of the corruption. Tama. Diba? Sara Duterte achievements as mayor of Davao. Ang dami palang achievement ni VP Sara. Hindi ko na babasahin pero grabe, ang dami. Lenny is formidable candidates until Marcos endorsed her as his life-saving angel. At any non-pro-Duterte aligned candidates will be interpreted as Iron Dome into flood control scam. There is no other interpretation on that as per Kiko. Kami ang lookout. Sobrang tapang ni Sara, hindi siya takot mabisto na nilustay niya ang confi funds niya. Ano mabisto? Sabi na ang COA ay modified na. Ay nako, hindi pa sila marunong magbasa sa sinabi ng COA. Tapos yung ibang confidential funds ni BBM, bilyones, hindi yung tinanong. Kay Sara nga 125 million, tinatanong niyo. Ano ba talaga? Napaka-selective yun naman. No bearing si Sara, wag ka nang umasa, bossing, read the writings on the wall. Kung kaya nyo tapatan Bisaya at Moro try para ni VP Sara. Lenny Risa. Lenny Risa daw. Posible. Lenny Risa. Risa Lenny. Pagtakbo ni VP Sara. Ito din ibang. Pagtakbo ni VP Sara. Well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siyang nangunguna sa survey. Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration. Kaya hindi surprising yung pagtakbo niya. At sa tingin ko, yung pinakamalakas niyang makakalaban is si dating Vice President Lenny Robredo. Kaya lang, dapat si Vice President Lenny Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party. And I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Sigurado ba na makakatakbo siya? Pagka na-impeach si Vice President Sara, lalong magkakaroon ng public anger. Correct. Baka kahit sinong Duterte ang ilaban, ay manalo. Nanalo. Pero sigurado ba si VP Sara makakatakbo may impeachment proceedings pa na? Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung Mga tao. kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Sir, may sinasabi kayo na sigurado na siya. Pwede lang malaman Oo, kahit sinong Duterte pwedeng lumaban. Lenny Robredo. Ako, sabi ng ilan, chicken lang yan. Chicken lang yan si Lenny. Hindi yan makakatalo kay VP Sara. Wala na ba silang ibang choice? Pwede daw, Lenny BBM. Wow, BBM, magmahinga ka na. Gusto mo maging vice presidente pa rin, tapos pa-impeach mo si Lenny. Ano ba naman yan? Ang daming gusto maki-attach kay Len. Uy, mabango ang pangalan ni Lenny Robredo ngayon ha. Mahalimuyak ang kulay rosas ni Lenny Robredo kasi pupuntahan siya ni BBM para lang sa Flood Creek sa Naga. Wow! Importante ang Flood Creek sa Naga ha, na kailangan talaga puntahan ng presidente ng Pilipinas. Baka may iba pang plano. Baka pag-usapan ang 2028. Baka kumbinsihin talaga si Lenny Robredo na tumakbo ka laban kay Sara at kami na ang bahala. Kayo na ang bahala. O saang banda ba pwedeng manalo si Lenny? Sa Mindanao, naku po, lalo kung anong mangyari kay Tatay Digong, hindi nyo na kaya. Kung ano man mangyari kay Tatay Digong, makauwi man or hindi, kasi tanggap ng Tatay Digong, mamatay siya sa The Hague. Kung matsugi si Tatay Digong sa The Hague, wala na talaga. Finish na. Finish na ang istorya. VP Sara will win. Oh. Tapos, kahit ano pa ang klaseng impeachment ibibigay nyo, nako, ito sabi ni Ms. Malutikia, binago ni VP Sara ang direksyon ng issue ng impeachment. Makinig tayo kami. Aklarado doon, naiba niya yung arena ng gagalawan sa impeachment. Opo, yung timing, Prof. Alam natin na nasa gitna po tayo ng yung mga pangamba o itong sinasabing magkakaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, alam naman po natin kung ano ngayon ang kasalukuyang administrasyon laban po sa Vice Presidente.
Well, may isang parte dun sa kanyang speech na sinabi niya na oo, medyo hindi ito yung normal na behavior ng isang magde-declare na tatakbo. Pero dahil sinira na siya, matagal na siyang pinagplanuhan at ginamit ang lakas ng administrasyon at ng pamahalaan. Tama lamang yung kanyang mga rason kasi ano pa ba naman pagsira ang gagawin sa kanya. Pangalawa, siguro ang mahalaga dyan, Admar, nakita natin may humabol pa ng impeachment, no? Na fourth impeachment. Hindi yun sa Yeah. numero ng impeachment Dun sa charges na mapapagpatotoo later on during the hearing. Pero ang pinaka klarado doon, naiba niya yung arena Correct. Agree. ng gagalawan sa impeachment. Noong una na walang pananalita o pahayag niya, siya ay tinataguri ang defendant, no? Ngayon ay siya ang frontrunner. Totoo. So naiba yung arena ng impeachment. Hindi Iba na talaga. Biglang hindi na lamang siya yung hinahatulan at tinatapunan ng kung ano-ano. Pero ito, siya ay naging frontrunner para sa 2028. correct. Alam mo, Jade, kung titingnan mo yung announcement niya, ang meron lang sa likod niya yung bandila. Wala yung Vice President seal, Correct. wala yung flag ng Vice President. So talagang purposely ginawa niya yun para ipakita sa taong bayan, ako yung ordinaryong sarang humaharap sa inyo. Tama. Tama. Hindi Good niya point. dinadala yung institusyon dito sa marumi at demolition na gagawin sa kanya. Tama. Correct. Pero nagbigay siya ng hudyat sa mga congressman, hindi na lamang ako defendant, ako ay tatakbo sa 2028. Sa tingin ko, yun ang pinakamahalaga na mensahe niya dito sa magiging impeachment ng Correct. Vice Presidente. Magkakaroon ng pagbabago, Prof. Baga ngayon, kung ako'y isang kandidato o may planong tatakbo sa darating na eleksyon, ay baga mag-iisip na ako, magdadalawang isip na ako kung kukontra ako dito sa pangalawang Pangulo na nagdeklara na ng kanyang plano sa darating na eleksyon. Oo, alam mo, clearly binago niya yung terrain na gagalawan. So ang hinuhusgahan nyo, isang tatakbo sa pagka-presidente. At hindi lang naman yun on sa mga legislators, Correct. doon rin yun sa mga stakeholders sa 2028. Correct. At talagang minarkahan niya yung lupa, no? Talagang madiin yung linya na linagay niya at makikita natin doon na yung impact ng announcement niya buong araw kahapon hanggang sa Senate session, sa Hanggang ngayon, pinag-uusapan. At pinag-uusapan na to worldwide. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa labas ng Pilipinas. Every day. And it keeps on continuing. Panic mode na nga si BBM. Makipag-meeting na nga kay Leni Robredo. Kasi feeling ni BBM, si Leni Robredo lang ang makakatalo kay VP Sara. Come on! Ilan lang ba ang boto ni Leni Robredo? Yung ibang kakamping, sinusuka na rin itong mga kakamping na mga patay gutom, yung mga suka errors, di ba mga kabibig? House session. Sa House session may tumulig sana. Sa Senado, nag-suspend sila ng matagal. Maraming pinag-uusapan yung ginawa ni Vice Presidente, no? Tama ba? Strategic ba? Sinagot niya lahat yun. At klarado dun sa minention niya, mga siyam na paghingi niya ng tawad. Clearly, yung siyam na yun ang
plataforma niyang titindigan. Wow, galing. At clearly, sinabi niya yon, hindi mahalaga sa akin sirain niyo ang pangalan ko. Mahalaga sa akin ang kinabukasan ng mga Pilipino, kabataan. Correct. Talagang iniisip ni Bibi Sara for the next generation. Di ba? Tapang at malasakit. Yun, napakaganda talaga. Hindi yung something better, hindi yung something new, hindi tapang at malasakit. Yun ang magpapanalo kay Bibi Sara. Alam niyo ba kung ano ang na-miss ng maraming Pilipino kay PRRD? Yung tapang. Tapos si Bibi Sara na ang magbibigay ng malasakit. Wow. Tapang 2.0, malasakit 2.0. Galing. As in, super. Oo, pag tiningnan mo yung 5 pahinang pahayag, meron siyang ina-address at pinapatungkulan kung inyo lamang pakikinggan at hindi isinasara o linalagyan ng bias ang inyong mga isip. Opo. At napansin mo rin po, Prof, ng bago, yung panimula niyang talumpati o pahayag, gumamit po siya ng isang Bible verse. Ano ba yung personal comment mo doon sa paggamit po niya ng Bible verse? Binanggit niya yung Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Oo, kasi alam mo nung umpisa pa yan, parang sinabi niya dun sa pahayag niya, unang buwan pa lang. Pero siguro nagkapag-usap kami dyan 2023 na nung sinabi niyang lahat na itinapon sa kanya. Ang kulang na lang itapon, di ba usually yung proverbial kitchen sink, tinapon na, paano kung itapon yung bahay. So, ako noon, parati kong sinasabi sa kanya, alam mo, hindi ka dumadaan dito kung hindi ka hinahanda. Ngayon, at nabigyan siya ng mahabang panahon para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Natutuwa ako at yung Proverbs 19:21 ay kanyang nasabi. Kasi ano pa ba naman ang rason kung bakit siya ginaganito? Ginaganito siya, dinidemolish siya at de-demolish siya. Dahil sa 2028, dahil sa kagustuhan nila na sila ang magpatuloy, tauhan nila o sila mismo ang magpatuloy. Dahil na rin sa mga ginagawa nitong mga huling 4 na buwan. Masyado naman yung panggigipit ng ginagawa at pagpapabaya sa bansa. At Yun, kabibig. Tama. Tama si Professor Malu. Di ba? Talagang totoo ang kaya mga sinasabi. Sabi ng mga ilan na, "Hoy, Leni Robredo, huwag kang magpabudol. Ikaw na naman ang bubudulin ni Bangag." Alam na this, Madam Leni naman ang bubudulin payag. Payag kaya makakambing niyan? Aba, hindi kain suka, kundi kain ebak. Kiss of death yan, magsana. Alam na may maletang ibibigay. Alam na, kain ng mga tae. Kahit saang aspeto, gamit na gamit ang dahilang baha. Oo nga, no? Krik-krik ang ginamit ni BBM para magbisita si Leni. So anong klaseng baha ba ang ibibigay? Nako, yun lang kabibig ang ating Latest Lebag-Lebag for today. Ano ang iyong komento, reaction hinggil dito? Meron kayang alyansang Leni BBM? Wow, galing ha. From una, siya ay isang magnanakaw. Hindi siya dumarating in times of calamity. Nako, paano ba naman yan? Di ba? Yun lang kabibig ang ating Latest Lebag-Lebag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sino kaya ang susunod na bubudulin? Ay nako, para lang talaga makaupo at na-continue ang kailang power, dapat may bubudulin. Ang tanong, magpapabudol ba? Or iiskapo na? Ay nako.